Mirabueno trying to go up against Coco Wang. Does not work. Shisha Nebrida gets it across. Coco Wang. And again, this time, shaming the defense of Mikmik. At lamang na po ang Meralco. Susan returns. Nebrida will sit. So 19-18, parang Mercado, gusto pang palakihin ang kanilang kalamangan. Maganda ang naging connection ngayon ni Jose tsaka ni Wang. Right. And nakita mo naman talaga na nagkakaabot na sila pagdating sa setting. Kahit anong punta ng bola kay Jose, nababato niya kay Coco Wang talaga yung bola. Well, Rosales not able to get it across. So dalawa na ngayon ang kalamangan ng Meralco. Mercado once again. Reception by Laborte. Mirabueno now on the setup for Eileen Suson. Kainglet is there. And Coco Wang returns the shot from Rosales. No problem. Iniwan na, no? Commanding the points for Right. Meralco. This is a 5-0 run for the Power Spikers. Lamang na sila ng 3. And kailangan lang talaga ng consistency pagdating sa service. Yan na naman ang problema lang sa reception coming from Kais. Here's Phil Kainglet. Phil Kainglet, wala man lang nakahawak ng bola. Very well read by Kainglet. Alam niya na naunahan na siya ng blocker, kaya pag ganun, pinadaan na lang talaga niya sa drop ball. Mirabueno will sit, Serafica will return. 22-18, 6-0 run now for Meralco in the twilight of set number 2. Mukhang mapapabilis ang set number 2 natin. Tignan natin kung may habol pa na. Si Mikmik ang tagal na nasa likod eh. Di sila makaikot. Hindi sila makaikot. Nakailang substitution na yan. 2. Oo. Yes. Kais, Serafica. Galing na sa likod yung tira ni Cruzada. Yun, naandar na. Nagkakaproblema ang Philippine Navy ngayon pagdating sa receive. At ngayon, mag-extra libero na tuloy sila sa likuran with Elsie Girly Quemada seeing her first action. Former libero of the College of St. Benilde. So, 2 libero and Ivy Remulla dun sa likuran. Ivy Remulla isn't just any center spiker. Oh, that's true. Now she's a utility. Oo. Pero magaling din yan pagdating sa... Good, sinasabi ni Oliver Almadro. Good daw. At si Kainglet, irereklamo ito. Did it touch the floor? Sabi ni Quemada, nabuhay daw niya. Nakita ko rin actually. Oo. Masyado tayong malapit dito. Well, Kainglet will continue to contest this. Severino Cilia. Paglalaban ni Coach Oliver yan. Tingnan At natin. malapit na tayo sa 25. Meron tayong slow motion replay kasi dito sa volleyball walang challenge eh. So titignan natin ngayon. Did it hit the ground first? No. Quemada kept it alive. Ah. So, minsan lang magkamali itong ating mga referees. So, since walang challenge, the call stays. At saka walang video replay. Walang hindi na benefit. makikita. Oo. Kami lang. Kaya dapat manood kayo ng live stream. Oh! At habang pinapanood nyo rin kami dito sa GMA News TV, Yes. Coco Wang misses on that attack. 22-21. Isa na lang ang lamang ng Meralco. Timeout, Oliver Almadro. Di bale. Tapos na yun. Okay. Guys, ito na yung panapos na sinasabi natin. Kumuha tayo. Ang technique, kuhanin nyo yung bola sa server para they know that you're ready. So, hindi niya alam kung kaya tayo, naghihintay tayo. Hangin na natin yung bola. Okay? 3 naman kayo dyan eh. Ikaw na sa short, huwag mo na intindihan. Kayang-kaya ni Ivy yan. Yung dito, ganun pa rin. Kuhanin pa rin niya. Pwede nyo pa rin kuhanin ninyo. Okay? 1 good receive. We have 2 good fighters. Always very animated si Oliver Almadro during his Passionate timeout. pag nagsasalita. Very passionate. He's one of my favorite coaches right now because he actually knows what he wants to do on the court. Talaga na-impart niya. May mga ibang coaches na parang tinatanong, ano ba nangyayari sa atin? Ganon sila mag-coach. Diba? Ito talaga, itong gagawin natin. Now, let's see if they can get it done. But now Rosales trying to tie it up on her serve. Reyes, good receive. Here's Phil Kainglet. Nice block from Serafica. One more time around for Phil. Lusot, pero nandun naman si Kais. Coco Wang! It's what... Nakita mo yung bola, Noel, malayo na sa net. Mahirap yun para sa mga players pag hindi ka ganyan katangkad na 6'3". 6'3" with long arms. Now a timeout for Nene Ibanez. Pag walling yung spiker dyan, huwag ka pag-relax agad. Sige, bakit? Isang maganda receive, kailangan natin pag-atake tayo.
Di pa naglalaro sa lagay niya si Coach Nene. Eh, hindi lang siya yung nagsasalita pagdating sa Oh, pati si Mai Porchida. Ang dami talagang tumutulong para mag-advise dito sa Philippine Navy. And again, you are unchecked and you're 6'3". That should not be a problem. For Coco Wang, Oh. she uses it as her advantage. Well, 6'3", Coco Wang, the 28-year-old from China. Will now put it in play. 23-21. Dalawa na lang ang kailangan ng Meralco. Dalawa na lang ang kailangan habulin dito ng Navy. Mick. Nice reach by Ivy. Here's Phil Kainglet off the block. Cruzada. Serafica. Punta sila kay Suson. Dug up that time by Wang. Too near. And that will be no attack coming from Phil Kainglet. Crucial error right there from Jose. 23-20. Isa na lang ang kalamangan dito ng Meralco. Eileen Suson. Lumampas na sa 20 mark Again. ang Navy. Again. For the second time this season. Oh, power tip coming there from Phil Kainglet. That will give them double set point. Isa pong power tip. Huwag niyo pong iiwan ang television nyo na naka-on na matagal kung hindi po LED. Umiinit yan. Oh, yung LED di gano eh. Oh, power Kasi tip yun. flat. Oo. Power tip yun galing sa Meralco. Yung mga detubo pa na... Ayan! April Osema, the service ace, and another come from behind victory para sa Meralco against the Philippine Navy. They now take a 2-0 lead. Boy, and that was an uphill climb para sa Meralco. Pahirap na pahirap ang kanilang kalbaryo kontra rito sa Philippine Umaangat Navy. na Shaky ang score ng play. Navy. Ayun, no? Yan ang sanhi ng ating power tip. Isang power tip galing kay Phil Kainglet. Ako po si Maureen Penetrante Owano ng Meralco Power Spikers at kayo'y nanonood ng Shakey's B-League Open Conference